Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. That Night Kabanata 51. Shaznia's POV. Sinimulan na ni Lunox na latakan ang mga pagkaing binili ko. Pinapanood ko lang siya habang kumakain siya dahil kahit ilang beses niya akong pilitin na subuan niya ako hindi ako pumapayag. Ang awkward kaya. Ang direct kiss na yun kung sakali dahil parehas lang ng kutsara ang gagamitin namin kung sakali. Tsaka baka iisipin niya pang sinadya kong gawing isang paper plate iyon para talagang subuan niya ako. Minsan pa naman ay umaandar pagka-assuming nito. Natutuwa naman ako nang makitang natutuwa siya sa mga pagkaing binili ko. Masaya akong na-appreciate siya itong simpleng gestures ko. Wala naman sigurong masama kung magpapakita rin ako ng kaunting pagmamalasakit sa kanya. Nakikita ko namang masaya siya pero alam kong may tinatago rin siyang hinanaing. Tao rin naman si Lunox, may nararamdaman din siya. Nasasaktan din siya. Alam kong ayaw niyang ipakita sa ibang tao yun. Alam ko na pilit niyang tinatago yun para may pakitang malakas siya. Pero sa tuwing tinitingnan ko siya ng diretso sa mga mata niya, alam kong may tinatagong masakit na nakaraan itong si Lunox. Kita ko sa mga mata niya iyon. Masyadong malalim, masyadong misteryoso. At iyon ang gusto kong kilalanin ko. Siya, natutunaw na ako. Ha? Unot noong tanong ko sa kanya. You're staring at me for almost 3 minutes. Ayos ka lang ba? Tumango ako sa kanya. Pasensya na po. Napansin kong iyong chocolate cake na pala ang kinakain niya ngayon. Muli niya akong inalok ngunit tumanggi lamang ako. Kanina ko pa inaayos ang buhok ko at nilalagay sa likod ng tenga ko dahil nililipad ito ng hangin. Gustuhin ko mang italo na lang ito pero wala naman akong dala na pantali. Ilang minuto rin ang lumipas at natapos na si Lunox sa kanyang pagkain. Ang saya-saya ko pa nang makitang walang natira sa mga pagkaing binili ko sa kanya. Pinunasan niya pa ang labi niya gamit ang tissue. Thank you, Shaznia. I really didn't expect na dadalan mo ako ng pagkain dito. Walang anuman, Mr. Monteverde, nakangiting tugon ko sa kanya. Tumayo na siya't niligpit ang mga pinagkainan niya. Tinulungan ko na siya't ako na rin ang nagpresenta na magtapon ng mga basura. Itinuro niya naman sa akin kung saan ang basurahan dito. Pagkatapos kong itapon iyon ay bumalik na ako sa pwesto namin. Naabutan kong nakatayo na ito sa may railings kagaya na lamang ng itsura niya kanina nang maabutan ko siya. Nilapitan ko na ito sa katumayo sa gilid niya. Bumalot ang nakakabinging katahimikan sa pagitan naming dalawa. Tanging ang paghampas lang ng hangin ang nadidinig ko. Ilang saglit pa'y nagsalita na siya. I met Celestine after I had my accident 4 years ago. Naghahanap kasi si mama ng pwede kong maging kasama na kay dad ko habang nasa trabaho sila, panimula niya pa. Ramdam ko ang mabigat na paghinga niya. Nang banggitin niya pa lang sa akin na nagkaroon siya ng aksidente 4 na taon ang nakalipas, biglang may ideyang bumubuo sa isip ko. She's just a simple girl. Kontento na siya noon sa simpleng buhay niya. I fell in love with her innocence and simplicity. She's just so pure. I helped her reach her dreams. We became the happiest, not until she turned out to be someone I wasn't expecting her to be, especially when she started her model career. Nalaman kong niloloko niya na pala ako just after our first anniversary. Hanggang sa nalaman ko rin na ninanakawan niya na pala ako sa kumpanya. 50 million nung una, hanggang sa dumadag ng dumagdag yun. I defended her to my parents just because I believe na magbabago pa siya. Then I realized, niloloko ko na lang din ang sarili ko. Umiling pa ito. Dapat nga matagal ko na siyang hiniwalayan but I stayed because I need to investigate her so I could also gather evidences about her dirty businesses, kwento niya pa. Ilang segundo pa siyang nanahimik sa kamuling nagsalita. Nalaman ko na lang na ginamit niya lang pala ang sakit ko para madali niya akong mauto. Hindi ko po maintindihan, unpuzzled na tanong ko. Mom, antong hininga siya. Dahil sa insidenteng nangyari sa akin,
Nagka-amnesia ako. At dahil wala akong maalala at wala na ring pag-asa na maalala ko pa ang nakaraan ko, she used that opportunity to make me fall for her. Parang bigla akong nanlumo. Naramdaman ko ang biglang pagbigat ng dibdib ko. Kaya pala. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. That answers all my questions. Kung bakit hindi niya ako maalala. Kung bakit wala siyang maalala sa nangyari sa amin 4 years ago. Ako itong bawat detalye ng pangyayaring yun ay solo ko pa, siya naman itong isang detalye ay wala nang maaalala. I should be happy. Ito naman ang gusto ko, diba? Iyong hindi ako maalala ni Lunox. Pero bakit parang ang sakit? Ang sakit isipin na iyong nangyari sa aming dalawa ay nabaon niya na sa limot. Pakiramdam ko kasi noon, I was searching for something. Parang may kulang sa puso ko na isang tao lang ang makakabuo. Nagsalubong ang kilay ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? The one that I have told you sa resort. Tungkol sa babaeng napapanaginipan ko. Akala ko noong una ay si Celestine yun, but I was wrong. Kahit nung maging kami ni Celestine ay napapanaginipan ko pa rin siya. Antong hininga ito sa kahumarap sakin. Kaya noong una kitang makita, I have always felt the same way I've felt sa tuwing kasama ko yung babaeng nasa panaginip ko. It's the same feeling, the same excitement, and the same mood. Natahimik ako. That means, his heart never forgets about me. Kung ako nga ang babaeng yon, ibig sabihin, hindi siya kailanman nilubayan ng nakaraan namin. Siya, iniwasan ko naman na gustuhin ka, eh. I know that you hated me because of how I treated you. But I can't help but to fall for you every day. Ni hindi ko nga alam kung ano bang rason, kung paano, at kung kailan ko unang naramdaman ito. It's really weird. Umiling ako. I never hated you, tanging nasabi ko. Tila nagulat siya sa sinabi ko. Really? Even if I was rude at times. Even if I shouted at you. Even if sometimes I became too demanding. Even if. It's also weird but I didn't hate you for that. Yumoko ako. Kaya nga ako nandito, hindi ba? Halos pabulong kong tanong. Hindi ko alam kung narinig niya ba yon. He held my chin sa kanya ako inangat ang mukha ko para tingnan siya diresto kanyang mga mata. What did you say? Umiling ako. Ala. Ang sabi ko. I heard that. Kita ko ang pagkagat niya sa kanyang labi saka ito umiwas ng tingin. Ayos ka lang ba? Umiling siya nang hindi pa rin tumitingin sa akin. Kinikilig ako. Nanlaki ang mata ko sa sagot niya. Bakit ganito siya ka-transparent sa feelings niya? Damn. Why is he so cute? Hindi pa rin ito tumitingin sa akin. Bahagya pa siyang tumalikod sa akin. I think that he's composing himself. Natawa na lang ako habang napapailing sa kinikilos niya. Ilang minuto pa kami tumambay doon. Puro kwentuhan ang ginawa namin. Hindi pa rin nawawala ang mga banat niya. Kahit na ang corny ng mga pinagsasabi niya'y natatawa pa rin ako. Ganito pala pumorma ang isang Lunox Monteverde. Parang kanina lang sinasabi ko na I wanted to know more about him. About his story. Nagigilty lang ako kasi kinukwento niya lahat ng tungkol sa buhay niya, confidential man o hindi. Pero ako itong may lihim na tinatago sa kanya. Habang tumatagal kami rito, lalo ko siyang nakikilala. Mga hilig niya, mga ayaw niya. Nalaman ko rin na itong rooftop na ito ang takbuhan niya kapag gusto niyang mapag-isa. Kanina ko pa rin pilit tinatago sa likod ng tenga ko ang buhok kong kanina pa nililipad ng hangin. Wala kasi akong dalang pantali kaya hindi ko ito matalian. Napansin yata ni Lunox ang gigil ko sa tuwing iniipit ko sa likod ng tenga ko ang mga takas kong buhok. Nakita kong naglakad siya papunta sa likod ko. Nilinggan pa sana ako sa kanya nang bigla siyang magsalita. Don't move. Ilang saglit pa'y naramdaman kong inaayos niya ang buhok ko sa katinatali ito. Kumalabog naman ang puso ko habang ginagawa niya iyon. Halos hindi ako makagalaw dahil baka makakasira pa iyon ng pagkakatali niya.
Hinawakan ko pa ang ginamit niya pantali sa akin nang makita kong bumalik na siya sa kinatatayuan niya kanina. That's my handkerchief. Keep it, nakangiting sabi niya. Thank you, nahihiyang sabi ko. Tumikim siya saka humarap sa akin. So, Miss Riley, ngumiti siya. Can I take you on a date tonight? Kinagat ko ang labi ko saka tumango sa kanya. That night Kabanata 52. Shaznia's POV. Ilang saglit pa kaming nanatili sa rooftop at nang umambon na ay saka lang kami nagdesisyon na bumalik na sa opisina. Naging abala na kami sa kani-kanyang ginagawa hanggang sa pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nag-aya na ito sa akin na umuwi na. Tinaasan ko pa siya ng kilay. Seryoso po ba kayo? Alas 5 pa lang po. I'm taking you on a date tonight, right? Dahan-dahan akong tumango sa kanya. Alam ko po. Just pack your things, Shaznia. Let's go. Wala na akong nagawa kundi ang ligpitin ang mga gamit ko gaya ng utos niya. Pinatay ko na ang monitor ko, inilagay ko na sa drawer ang ibang mga papeles ko't ipinasok na sa bag ko ang ibang mga gamit ko. Kinuha ko rin ang bigay niyang bulaklak. Nang makita niyang handa na ako'y humarap na siya sa elevator at sabay na kaming naghintay na bumukas ito. Bago pa man kami makapasok ay bumukas ang kabilang elevator at bumungad doon si Mika na may dala-dalang mga gamit panglinis. Mr. Monteverde. Bahagya pa siyang yumuko. Just make sure everything is clean inside my office. Don't bother cleaning my table. Are we clear? Tumango naman si Mika sa kanya. Nang mapatingin siya sa akin ay ngitian ko siya. Ngumiti din siya pabalik sa akin. Bumukas na ang elevator kaya parehas na kaming pumasok ni Lunox. Ingat po kayo, aniya habang nakangiti pa rin. Hindi sumagot sa kanya si Lunox dahil masyado itong tutok sa kanyang cellphone. Ngitian ko na lang siya sa kabahagyang tumango bilang tugon. Nang magsarado ang elevator ay saka lamang natapos si Lunox sa pagiging tutok sa kanyang cellphone. Mr. Monteverde, hindi po kayo magtataka ang mga empleyado ninyo na magkasama ho tayo sa kotse ninyo. Nag-aalanganing tanong ko sa kanya. Don't mind them. Pwede naman nating sabihin na we're going on an outside meeting. Kung sa bagay. Nakapag-text na rin ako kay Ryle na huwag na akong ihatid ngayon. Si Mama naman ay tinawagan ko kanina para sana magpaalam ngunit muli akong naunahan ni Lunox dahil alam na ni Mama ang tungkol rito. Pati si Shaina ay may alam din. Tinawagan daw rin kasi sila ni Lunox para magpaalam. Ibang klase talaga itong makong na to. Nang lumabas kami ng elevator ay halos lahat ng empleyado ay napapatigil para bahagyang yumuko sa kanya. Sa tuwing ipupwesto ko ang sarili ko sa likod niya ay lagi niyang nailebel ang lakad namin para magiging magkasabay kami. Paglabas namin ay nakapark na sa harap ang kanyang kotse. Ibang kotse na naman ito sa tingin ko dahil hindi ito ang kotse na gamit niya noong hinatid niya ako pauwi galing resort. Napansin ko rin na may taong nakatayo sa may pintuan. He's our driver, ani Lunox nang mapansin niya yata ang pagtataka sa mukha ko. Good evening, Mr. Monteverde, bati niya. Good evening din sa inyo, magandang binibini, bati niya sa akin. Good evening din po sa inyo, tugon ko. Binuksan nito ang pintuan sa likod. Ako ang unang pinapasok ni Lunox kaya pumasok na ako, saka siya sumunod sa amin. Nakikita ko sa labas na umikot ang driver sa may pinto ng driver's seat at binuksan ito saka pumasok. Hula ko ay nasa mid-30s na ito base sa tindig niya. Nang makapasok na siya inayos niya muna ang rear mirror saka nito sinimulang paandarin ang kotse. Siya, this is Kuya Manuel. He's our driver. He's been working with us for almost 3 years. Siya rin ang madalas nagda-drive sa akin after work, ani Lunox. Good evening, ma'am. Ang ganda-ganda ninyo po. Muling pagbati niya sa akin. Naku po. Nakakahiya naman po, sir. Pero salamat po. Nag-aalala ako dahil baka kung anong isipin ng driver ni Lunox. Hindi kaya siya magtataka kung bakit magkasama kami ngayon. Kuya Manuel na lang po ang itawag ninyo sa akin. Hindi ho kasi ako sanay na tawaging sir, aniya.
Napatingin ako kay Lunox, ngitian niya lang ako. Don't worry, siya. He knows everything, natatawang sabi pa ni Lunox na talagang ikinagulat ko. Napatingin ako kay Kuya Manuel na ngayong natatawa rin habang nagdadrive. Sinabi po sa akin ni Mr. Monteverde lahat. Alam ko na ikaw ang babaeng napupuswan niya ngayon. Sa wakas ay nakilala na rin po kita. Bukang bibig niya po kasi kayo, aniya habang abala pa rin ito sa pagmamaneho. Okay, shoot. Damn this CEO. Required ba na ipangalanda kanya ang tungkol sa nararamdaman niya sa akin? Una ay kay Mama, tapos kay Shaina, ngayon ay kay Kuya Manuel. Lihim akong napapailing. Masyado na akong pinapakilig ng boss kong ito. Samandal na lang ako sa upuan saka ibinaling ang atensyon sa labas. Ngayon ko lang din napansin na umaambon pala. Sana lang talaga ay hindi umulan mamayang pagka-uwi ko. Tahimik ang naging biyahe namin. Halos inabot na kami ng kalahating oras sa daan dahil sa sobrang traffic. Kanina pa rin ako nilalamig dahil masyadong malakas ang aircon ng kotse ni Lunox. Nahihiya lang akong sabihin iyon sa kanya. Lumipas pa ang ilang minuto ay lalo akong nakakaramdam ng lamig. Niyakap ko ang sarili ko't tahimik na bumubuga ng hangin. Are you okay? Rinig kong tanong ni Lunox. Lumingon ako sa kanya saka tumango sa kanya. Oo naman. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko at agad akong tinapunan ng masamang tingin. Napalunok naman ako. Kuya Manuel, kindly turn off the aircon, utos niya na agad namang sinunod ni Kuya Manuel. Saglit pa itong lumingon sa amin sa likod. Shaznia, your hands are cold as ice. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nilalamig ka pala? Bakas ang galit at pag-aalala sa tono ng pananalita niya. Hindi ako nakasagot sa kanya. Hindi niya pa rin binibitawan ang kamay ko. Pinagdaop niya ang kanyang mga palad at ikiniskis ito sa kanya ito pinatong sa palad ko. Para bang pinapainit niya ang mga palad ko sa pamamagitan ng init na galing sa kanyang mga palad. Bahagya niya pa itong hinaypan. Nakatingin lang ako sa kanya habang ginagawa niya iyon. Ilang beses niyang pinaulit-ulit ito hanggang sa hindi ko na maramdaman ang lamig ng kamay ko. Now your hands are warm, aniya pa. Sa salamat, nahihiyang tugon ko. It's okay. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. It's my pleasure to take care of you, babe, halos pabulong niyang sabi sa kanya ako kinindatan. Halos hindi ako makahinga sa sobrang lapit ng kanyang mukha sa akin. Tahimik pa akong napalunok sa kapilit na iniiwasan ang mata kong mapunta sa kanyang labi. Madilim naman dito sa likod pero nag-aalala pa rin ako na baka maabutin kami ni Kuya Manuel na nasa ganitong posisyon. Mr. Monteverde, mahinang wika ko nang hindi pa rin niya nilalayo ang kanyang mukha sa akin. Yes, babe. Nang aakit na tanong niya. Naiinitin na po ako, wika ko. Mahina siyang humalkik habang napapailing. You're so cute. Saka siya umayos ng upo. Kuya Manuel, kindly turn on the aircon again. Number 1 lang, aniya sabay lingon niya sa akin. Kinagat ko ang labi ko saka umiwas ng tingin. Sinubukan kong pakalmeyan ang sarili ko dahil talagang nagwawala ang buong sistema ko. Pakiramdam ko'y nagpa-party sa loob ng katawan ko ang mga internal organs ko. That night Kabanata 53. Shaznia's POV. Halos mag-aalas 6 na ng gabi nang makarating kami sa bahay nila. Pinagbuksan pa kami ng gate ng ibang kasambahay nila. Pagkatapos lang na maipark ni Kuya Manuel ang kotse ay saka pa lang kami bumaba ni Lunox. Pinaulanan kami ng pagbati ng mga kasambahay nila. Pagpasok namin sa kanilang bahay ay saka lamang ako nagkaroon ng oras na pagmasdan ang salas nila at ang disenyo sa loob ng kanilang bahay. Noong una ko kasing apak dito ay hindi ko na pinansin pa kung ano bang itsura ng bahay ni Lunox dahil na rin sa pagmamadali. Ngayon lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na pagmasdan ang bawat sulok ng kanilang bahay. Ang minimal pala ang disenyo ng bahay nila. Ngayon ko lang din napansin ang malaking frame na nakasabit sa wall. Kung hindi ako nagkakamali ay isa itong family picture. 4 sila na nasa larawan. Lumapit ako sa larawan na iyon.
Hinayaan kong sumunod sakin si Lunox. Kung hindi ako nagkakamali, si Lunox ang batang lalaki na nasa larawan. Kasama nito sina Tita Lizel at Tito Clyde. May isang batang babae rin na nasa larawan. Ito ba si Apollo? I know what's running through your mind. Yeah, that little girl beside me was Apollo. She's my big sister, paliwanag ni Lunox. Tama nga sila dahil halos magkamukha sila ni Shaina. Kuhang-kuha ni Shaina ang kulot niyang buhok. Gusto kong itanong kay Lunox kung bakit siya namatay at kung ano ang dahilan ng pagkamatay niya pero wala akong lakas ng loob dahil pakiramdam ko'y napaka-confidential na ito tsaka hindi rin ako sigurado kung gusto bang pag-usapan ni Lunox yon. Let's go, babe. Tumango ako sa kanya saka siya sinundan. Napansin kong patungo kami sa kanilang dining area. Natigil pa ako sa paglalakad nang makita ko sina Tita Lizel at Tito Clyde na nakaupo na roon at para bang hinihintay nila kami. Anong nangyayari? Binati kami ni Tita Lizel at Tito Clyde. Bahagya pang tumayo si Tita Lizel para lapitan ako at halikan ako sa pisngi. I'm so happy to finally see you together, aniya pa. Napaawang lang ang bibig ko't hindi ko alam kung ano bang isasagot sa kanya. Napatingin ako kay Lunox na ngayon ay nakikipag-usap sa kanyang daddy. Muling umupo si Tita Lizel habang si Lunox naman ay muling nilapitan ako. Hinawakan niya ako sa bewang sa kanya ako bahagyang hinapit-palapit sa kanya. Mom, Dad. I know that you already know her but this time, I want to introduce her formally to you. Tumikim siya. I want you to meet the woman who captures my stone heart. Shaznia Riley. Nanlaki ang mata ko sa kamabilis na napatingin kay Lunox. Ngitian niya lang ako sa kakinindatan. Babe, I want us to be legal even though we're not official yet. I just wanna let you know that my intentions are pure. I'm giving you the assurance that you deserve. Parang hinaplos ang puso ko sa sinabi niya. Oo't kailangan ko ng assurance pero hindi ko inaasahan na sa ganitong paraan niya pala mapapatunayan sa akin yun. Masyado akong nag-doubt sa totoong intensyon niya sa akin. I thought he just wanted to play games with me dahil iyon naman talaga ang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala sa mga gestures niya. To be honest, hindi niya na kailangan pang gawin ito because he already proved me enough. But this time, this is more than enough. This is more than what I had expected. I'm so happy for you, son. I'm so happy for the both of you, nakangiting saad ni tita. Just be a good man, Lunox. I hope you'll take care of her. Are we clear? Tumango naman si Lunox. Of course, Dad. I will. Muling tumayo si tita, but this time ay pati si Tito Clyde ay tumayo na rin para lapitan kami. I'm giving you my blessing and my full support, seryosong sabi ni Tito Clyde habang palaipat-lipat ang kanyang tingin sa aming dalawa ni Lunox. Welcome to the family, Shaznia. Masayang sabi ni Tita Lizel sa kanya ako niyakap. Nang kumalas siya sa pagkakayakap ay si Tito naman ay lumapit sa akin para yakapin ako. Isumbong mo sa akin kapag nagloko ito, okay? Seryoso ngunit pabirong sabi sa akin ni Tito dahilan para magtawanan sila. Ako na may hanggang ngayon ay parang wala pa rin sa sarili. Tila hindi rumirehistro sa utak ko ang nangyayari. Are you okay, babe? Tanong ni Lunox. Ngayon ko lang napansin na nakabalik na pala sina tita at tito sa kani-kanilang upuan. Tinanguan ko lang si Lunox saka kami umupo sa kanilang dining table. Saglit pa silang nagkwentuhan habang ako na may lutang pa rin. Ilang sandali pa'y nagsidatingan na ang mga kasambahay nila para ihanda na ang mga pagkain. Pagkatapos ay nagdasal muna kami bago sinimulang lantakan ang mga pagkain. Lunox already told us that he's actually courting you. Noong una ay hindi kami naniniwala because it was so fast pero kalaunan ay nakikita na namin kung gaano kainteresado ang anak ko sa'yo. Huminto pa si tita saka nagpatuloy. Sa tuwing nasa ganitong setup kami, kumakain. Ikaw ang palaging bukang bibig ni Lunox. Hindi pa nga siya nauubusan ng kwento tungkol sa'yo, singit pa ni Tito. Mom, Dad,
Angle ni Lunox ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga to. Kung ano-ano pa ang pinagkukwento ng mga magulang ni Lunox. Kahit papano'y nakakasabayan ko na sila. Natutuwa nga ako kasi parang ang saya-saya ng pamilya nila. Ibang-iba sila sa kung paano sila sa kumpanya. Umabot yata kami ng halos 1 oras sa hapag. Tumagal iyon dahil sa mga kwentuhan namin. Pagkatapos naming kumain ay nagkani-kanya na sila ng gawain. Nagpaalam si Tito Clyde dahil may tumatawag sa kanya habang si Tita naman ay nagpaalam na aakyat daw muna sa kanyang kwarto. Hinawakan ni Lunox ang kamay ko. Hindi naman nakasiklap ang mga daliri namin, sadyang kawahawak lang talaga niya ang kamay ko. I have a special surprise for you, Ania. Umakyat kami ng hagdan kung saan kanina umakyat si Tita. May 3 pinto kaming nadaanan at sa pang-4 na pinto ay tumigil kami. I need to blindfold you first. Pumunta siya sa likod ko saka ipiniring ang mga mata ko. Rinig ko ang pagbukas ng pinto at ang muling paghawak ni Lunox sa kamay ko. This time ay napahawak na rin ako sa kanyang braso dahil natatakot akong matapilok. Ilang minuto lang ang lumipas ay tumigil na kami. We're here. Dahan-dahan nitong tinanggal ang piring. Bahagya ko pang kinusot ang mata ko dahil medyo lumabo ito dahil sa pagkaakapiring kanina. Nang maging malinaw na sa akin ang lahat ay halos namangha ako sa nakita. Sa tingin ko'y nasa balkonahe kami. Nagkakalat ang mga red petals ng rosas sa sahig at may nakasabit naman na mumunting mga ilaw sa paligid kahit sa railings nito. May 2 upuan at round table. Sa round table na iyon ay may mga wine glass, sakto lang para sa 2 tao. May maliit na plato rin nakalapag doon at mga cutleries. May table napkin pang nakapatong dito. This is our date. Our first and official date. Ako ang nag-set up nito. Did you like it, babe? Sobra, sagot ko sa kanya habang pinagmamasdan pa rin ang paligid. Iginaya niya ako paupo pagkatapos ay umupo rin ito sa harapan ko. Nagsimula na kaming kumain ulit. Nabanggit niya rin sa akin na paglulutuan niya pa raw sana ako ngunit sinabihan siya ni Tita na nag-bake raw ito ng lasagna para sa date namin ngayon. Hindi raw kasi alam ni Tita na paglulutuan pala ako ni Lunox. Tinuwanan ko nga lang siya dahil nakanguso pa ito habang nagsusumbong sa akin. Dahil nga sa parehas na kaming busog ay mabilis din kaming natapos. Tumayo ako at pumunta sa may railings. Huminga ako ng malalim saka napapikit pa upang pakiramdaman ko ang simoy ng hangin. Bahagya pa akong nagulat nang maramdaman ko ang presensya ni Lunox sa likod ko. Ikinulong niya ako sa pagitan ng braso niya habang ang kamay nito ay nakahawak sa railings. Hindi ako agad nakagalaw. Kung buhay lang sana si Ate Apollo ay pati sa kanya pinakilala na rin kita, aniya pa. Pwede mo pa rin naman akong ipakilala. Sigurado akong nakikinig siya sa'yo. Ramdam ko ang pagbuntong hininga since nasa likod ko lang siya. Nahihiya ako, siya. Bakit naman? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Naalala mo iyong naaksidente ako? Tanong niya. Tumanggo ako bilang tugon. Siya ang kasama ko sa kotse. Muli siyang bumantong hininga. She didn't survive. Ayaw pa sanang sabihin sa akin ni Mommy at Daddy ang totoo dahil nga sa natatakot silang sisihin ko ang sarili ko sa pagkamatay niya. But after a year, nalaman ko pa rin ang totoo. That day when I found out the truth, I was so mad at myself. I was blaming myself. Ramdam ko ang sakit sa bawat pagbigkas ni Lunox ng salita. Hindi ko inaasahan na iyon pala ang dahilan kaya nawala si Apollo. I can't even forgive myself. Ni hindi ko siya magawang bisitahin sa puntod niya simula noong malaman ko ang dahilan ng pagkamatay niya. I was so ashamed, and I almost doubted my existence. Iniisip ko na sana siya na lang ang nabuhay at ako na lang ang. Agad ko siyang hinarap. Hinawakan ko ang kanyang mukha habang umiiling. No, please, no. Huwag na wag mong iisipin yan. But, Lunox, sa tingin mo ba masaya ang ate mo kung nakikita niyang nagkakaganyan ka? Sa tingin mo ba ginusto niya na ma-accident kayo?
Sa tingin mo ba hindi siya masasaktan kapag nakikita niyang sinisisi mo ang sarili mo sa pagkawala niya? Do you think she'll forgive me? Mabilis akong tumango sa kanya habang nakangiti. Ngayon ko lang nakita na ganito kalungkot si Lunox. Kitang-kita ko ang iba't ibang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi na ito malalim, ni hindi na misteryoso gaya ng laging nakikita ko. Nasasaktan ako sa tuwing tinitingnan ko ang mga mata niya. Ayokong nalulungkot siya. Ayokong nasasaktan siya. Nakita kong tumangala siya sa langit. Nangislap ang luha sa kanyang mga mata. Ate Apollo, maybe Shaznay is right. I'm sorry if I felt that way. If it hurts you, I'm sorry. Huminto pa ito saka nagpatuloy. Luckily, this woman beside me gave me reasons to accept what I need to accept, and to stop blaming myself. Tumalikod ako sa kanya at bahagyaring tumangala. Ate Apollo, pagpasensyahan na ninyo itong kapatid ninyo. Hindi rin naman natin masisi kung iyon ang naramdaman niya. Ang importante, ngayon, sa mismong oras na ito, hinding-hindi niya na muling sisisihin ang sarili niya sa pagkawala ninyo. Kaya pala may pagkamasungit ito natawa pa ako. I also wanted you to meet Shaznay Riley. Kung buhay ka lang sana, I am sure that you will like her. We're not yet official but I am willing to wait until I'm worthy of her trust. Napangiti pa ako sa sinabi niya. You have already gained my trust and you're more than worthy of my trust. Mabilis niya akong hinarap sa kanya. Kita ko ang gulat sa kanyang mukha na tila nagtatanong. Hinikawan ko ang kanyang mukha. Let's make it official. That night Kabanata 54. Shaznay's POV. That night was one of the best nights for me. Ayoko nang i-deny sa sarili ko na talagang nagugustuhan ko na si Lunox. I am tired of convincing myself that I should avoid him, and to never fall in love with him. I already know his dark past as well as his soft side. That's already enough. Hindi ko na siya kayang sirain sa isip ko para lang pigilan ang sarili kong gustuhin siya. If I am not able to be part of his past memories then this is the time to create better memories with him. About Shaina, I am planning to tell him the truth. Hindi pa ngayon pero huhugot muna ako ng lakas ng loob bago ko aminin ang katotohanan sa kanya. Noong gabing naging kami ni Lunox, hindi niya pa agad sinabi sa mga magulang niya ang tungkol sa amin. Hinatid niya ako pauwi't nagpasalamat din siya kay mama dahil pumayag ito na makipag-date siya sa akin. Kita ko naman na masaya si mama para sa amin, ganoon din si Shaina. Napapangiti nga ako sa tuwing napapansin kong mas nagiging close ina sa isa't isa sina Lunox at Shaina. Nabanggit pa nga sa akin ni Lunox na sa susunod ay gusto niyang yayain si Shaina, kami ni Shaina para mamasyal. Pero bago ko sasabihin kay Lunox ang totoo, kay mama ko muna unang isisiwalat ang katotohanan. Kailangan ko kasi iyong gabay at suporta niya kung sakali. Hindi ko pa rin nasabi kina Chloe at Brielle yung tungkol sa balak ko, maybe soon. I don't wanna rush everything. I want to make it slowly but surely. Ni hindi ko pa nga siya na-inform tungkol sa nangyari kagabi. Nahihiya kasi ako. Gaya ng nakasanayan ay sabay kaming pumasok ni Chloe sa kumpanya. Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang tungkol sa nangyari kahapon. Hanggang ngayon daw kasi ay hindi pa rin siya makapaniwala tungkol sa pagnanakaw na ginagawa ni Celestine. Kinabahan nga siya bigla lalo na't sa accounting office siya nagtatrabaho. But inga raw ay hindi sila pinagalitan ni Lunox dahil sa mga nawawalang pera. Hindi raw kasi nila talaga napansin iyon. Masyadong magaling magtago at mag-imbestiga si Lunox, grabe. Nag-iingat lang siguro siya parang walang madadami, usual ko. Tumanggaw-tango pa ito. Iyon nga ang usapan kahapon sa opisina, Lahat kami noindang dahil sa laki ng perang nanakaw ni Celestine. Kakaiba talaga ang babaeng yun. Magpasalamat siya at hindi siya pinakulong ni Lunox, umiiling na sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi na nakasagot pa si Chloe nang maipark niya na ang kanyang sasakyan sa parking area. Muli ko pang inayos ang sarili ko bago bumaba.
Pinagpag ko pa ang sarili ko saka nagsimula ng maglakad. Nang makarating na kami sa kumpanya ay pinigilan ako ni Kuya Anton. Siya ang guard sa main entrance na medyo nagiging ka-close ko na. Ma'am, may nagpadala po ng regalo sa inyo, aniya. Parehas na kumunot ang noo namin ni Chloe. Nagkatinginan pa kami. Tinaasan niya pa ako ng kilay na para bang nagtatanong kung may alam ba ako tungkol dito. Umiling ako sa kamuling humarap sa guard. Kanino raw po galing? Nagtatakang tanong ko. Wala pong sinabi, eh. Pero lalaki siya. May nagpapabigay raw, aniya pa. Parang may kinuha ito, siguro ay iyon na ang Reg Along sinasabi niya. Nagtataka lang ako dahil bakit hindi ito ibinigay sa receptionist. Lalo kung ipinagtataka kung kanino galing ang Reg Along yun. May inabot na box si Kuya Anton sakin. Kulay puti ito at may gold na ribbon na nakatali sa kahon. Hindi ito sobrang liit, hindi rin ito gaano kalaki. Tinanggap ko ang kahon na iyon saka nagpasalamat kay Kuya Anton. Habang nasa elevator kami ay panay ang tanong ni Chloe sakin. Alam mo ba kung kanino galing yan? Wala ka talagang ideya. Paulit-ulit niya pang tanong. Umiling ako habang nakatingin sa kahon na bitbit ko. Iniisip ko na kung kay Lunox galing ito ay dapat nasa desk ko lang ito. Baka kung sino lang. Hayaan mo na. Nako. Ang haba talaga ng hair lalo mo. Nagpaalam na si Chloe sakin nang bumukas na ang elevator at nasa may palapag na kami kung nasaan ang accounting office. Kinawayan niya pa ako bago muling nagsara ang pinto ng elevator. Tumunog ang cellphone ko kaya agad kong hinanap ito sa loob ng dala kong bag. Napangiti pa ako nang makita ang pangalan ni Lunox sa screen. Good morning, babe. Where are you now? Bungad niyang tanong. Nasa kumpanya na. Paakyat na ako. Bakit? Mamaya pa akong 9 AM papasok. I have other things to do. Please take care. Gusto kong itanong sa kanya kung siya ba ang nagpadala nitong regalo pero kung surprise niya ito ay baka masira ko pa ang moment kaya nanahimik na lang ako. Sige. Mag-iingat ka rin. I miss you already, malungkot niyang sabi dahilan para matawa ako. Sira. Makikita mo rin naman ako mamaya, eh. But I want to see you now, aniya pa. Di pumunta ka rito, pagbibiro ko pa. Nagtaka ako nang biglang tumahimik ang kanyang linya pagkatapos ay naputol na ang tawag. Ano kayang nangyari dun? Ibinalik ko na lang ang cellphone sa loob ng bag ko at sakto namang bumukas na ang pinto ng elevator. Lumabas na ako roon. Naabutan ko pang may naglilinis sa palapag na ito. Nagulat pa ito nang makita ako. Sa tingin ko'y bago lang siya rito dahil hindi pamilyar sa akin ang mukha niya. Ayos lang po ba na nandyan po kayo habang naglilinis ako? Tanong niya pa. Oo naman. Sige lang. Nalinis mo na ba ang opisina ni Mr. Monteverde? Umiling siya. Patapos naman na po ako. Isusunod ko po ang opisina niya. Sige. Sabihan mo ako, Sabay na tayong pumasok sa loob. Dumiretso na ako sa desk ko saka inilapag ang mga gamit ko kasabay ng carton na kanina ko padala-dala. Napangiti pa ako nang makitang may bouquet na naman ng bulaklak sa lamesa ko. Kahit na kami na'y hindi pa rin siya tumitigil sa ganitong pakulo niya. Dam ako ang tingin ko sa kahon. Bigla akong nagtaka. Kung may bulaklak naman sa lamesa ko na galing kay Lunox, kanino galing itong regalo na ito? Kinuha ko ito para buksan ngunit bigla akong tinawag ng babaeng kausap ko kanina. Ma'am, tapos na po ako, aniya pa. Ganun ba? Sige, teka. Hinayaan ko na ang mga gamit ko saka naglakad na papunta sa opisina ni Lunox. Itinapat ko na ang ID ko sa detector at nang bumukas ang pinto ay sabay na kaming pumasok. Nagkaroon pa kami ng saglit na kwentuhan habang kami naglilinis. Bago ka lang ba rito sa kumpanya? Tanong ko sa kanya. Opo. Kahapon lang po, sagot niya habang tinatali ang trash bag na may laman na mga basura. Kumusta naman ang first day mo kahapon? Okay lang naman po. Mababait po ang mga kasamahan ko.
Inayos ko ang mga papeles na nakakalat sa lamesa ni Lunox. Ganoon pa rin naman ang sequence, talagang inayos ko lang ito. Pagkatapos ko sa lamesa ni Lunox ay hininaan ko naman ang kanyang aircon since mamaya pa namang alas 9 ang dating niya. Sayang kasi. Nang matapos siya sa paglilinis ay sabay na kaming lumabas ng opisina ni Lunox. Nagpasalamat pa ito sa akin dahil sinamahan ko raw siya. Ako po pala si Ella, ikinagagalak ko pong makilala kayo, aniya. Nice meeting you, Ella. I'm Shaznia. Siya na lang ang itawag mo sakin. Salamat po, ma'am siya. Nang tuluyan ng magpaalam si Ella ay ako na lang ulit ang natira sa palapag na iyon. Hindi pa man ako nakakabalik sa desk ko'y muling bumukas ang elevator at bumungad doon si Lunox. Nagsalubong naman ang kilay ko sa kamabilis na napatingin sa relo. Kakaalas 8 pa lang ng umaga, Good morning, babe, nakangiting bati niya sakin. Good morning. Akala ko ba mamaya ka pang alas 9 papasok? Nagkibit balikat naman siya. Yeah, but I need to see you first. Bakit naman? You're my source of energy in the morning, remember? Lumapit siya sakin saka ako dinampyan ng halik sa noo. I have to go. I love you. Kamandat siya saka tumalikod na sakin at muling pumasok ng elevator. Napapailing na lang ako hanggang sa magsara na ang elevator. Bumalik na ako sa pwesto ko saka muling dam ako ang mata ko sa kahon na nasa lamesa ko. Umupo ako saka ako nagdesisyong buksan iyon. Tinanggal ko muna ang ribbon na nakatali roon saka dahan-daang binuksan ang kahon. Napatikip pa ako ng ilong nang makaamoy ako ng masangsang na amoy. Sumilip ako kahon saka ko kinuha ang note na nandoon. Halos mabitawan ko ang papel na iyon nang mabasa ko kung anong nakasulat roon. Pagbabayaran mo ang lahat ng kinuha mo sa akin. Kung hindi ako nagkakamali ay dugo ang tintang ginamit nila para isulat iyon dahil sa masangsang na amoy nito. Bigla akong kinabahan. Is this a death threat? That night Kabanata 55. Shaznia's POV. Muli kong inilagay sa loob ng kahon ang note na iyon. Dinig na dinig ko ang malakas na pagkabog ng dibdib ko dulot ng matinding kaba. Wala akong ibang iniisip na pwedeng gumawa nito maliban kay Celestine. Siya lang naman ang kilala kong masyadong malalim ang galit sakin. Kung siya nga ang nagpadala nito, kailangan kong mag-ingat. Hindi lang ako kundi pati si Mama at lalong-lalo na si Shaina. Ayokong madamay sila sa galit ni Celestine. Kung sakaling idamay ni Celestine sina Mama at Shaina, talagang magkakamatayan kaming dalawa. Kinuha ko na ang kahon na iyon sa katinago sa loob ng bag ko. Gustuhin ko mang itapon ito sa basurahan, ayoko namang makita ito ng ibang tao. Wala rin akong balak sabihin kay Lunks ang tungkol dito dahil paniguradong mag-aalala siya. Pinilit kong ibaon sa limot ang tungkol sa Reg Along na tanggap ko hanggang sa dumating na si Lunox ng bandang alas 9 ng umaga. Sinalubong niya ako ng yakap at paghalik sa noo. I'll be out of town next week, babe, aniya nang kumalas ito sa pagkakayakap sakin. Bakit? San ka pupunta? I'll be attending a conference meeting at Palawan. As much as I wanted to bring you to accompany me, ayoko namang iwanan mo si Shaina, paliwanag niya. Nagsalubong ang kilay ko. Gaano ka ba katagal dun? 3 days, babe. Okay. Sino naman ang magiging kasama mo kapag pumunta ka ng Palawan? Nagtatakang tanong ko habang pinaglalaroan niya ang mga daliri ko. I'm planning to bring Bruno with me. Is it okay with you, babe? Tumanggo ako. Sige. Ikaw ang bahala. Okay, then. Muli niya akong hinalikan sa noo saka siya nagpaalam sa akin na papasok na siya ng kanyang opisina. Naiwan na akong mag-isa sa labas. Umupo ako para sana ipagpatuloy ang trabahong ginagawa ko pero talagang napapatulala na lang ako sa screen ng monitor. Nag-aalala kasi ako sa pag-alis ni Lunox. Hindi ko maintindihan pero parang hindi ako mapakali. Am I being paranoid? Nang mag-lunch time ay hindi ako sumabay kina Chloe. Nagyaya kasi si Lunox na samahan ko siyang mag-lunch sa kanyang opisina.
Inutusan niya si Bruno na bumili ng pagkain sa labas para sa lunch namin. Kasalukuyan kaming kumakain ngayon ni Lunox ng lunch sa loob ng kanyang opisina. Tinutulungan ko siya sa pag-aayos at ailapag ang mga pagkaing binili ni Bruno para sa amin. Gustuhin man namin na sa rooftop kumain, hindi naman pwede dahil umuulan sa labas. Babe, I am planning to tell your mom about our relationship. I can talk to her later. Ayos lang ba sa'yo? Pagbubukas ng usapan ni Lunox nang magsimula kaming kumain. Ayos lang naman. Sina tita at tito. Kailan mo ba balak sabihin sa kanila? Samubo muna siya bago sumagot. They're out of town. Saka na siguro kapag babalik na sila. Nagpatuloy na kami sa pagkain. Nang matapos kami ako na ang nagpresente sa kanya na magliligpit ng mga pinagkainan namin. Puro disposable naman kasi ang mga ginamit namin kaya pwede lang naman itapon ang mga yon. Tumayo na ako para itapon ang mga pinagkainan namin. Pagkatapos nun ay tinawag niya ako. Tinapik niya ang kanyang hita. Nang makuha ko kung anong pinaparating niya nilapitan ko siya saka umupo sa pagitan ng kanyang hita. Agad niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ko para suportahan ang pagupo ko. Thank you, siya. Aniya habang nakatingin ng diresto sa mga mata ko. Kumunat ang noo ko. Thank you for what? For giving me a chance to be part of your life. Ngitian ko naman siya sa kapinisil ang kanyang ilong. Pinaniwala mo kasi ako na it's worth falling in love again. So, are you telling me that I'm worth the risk? Tumango ako bilang tugon. He gently pulled me closer to him saka siya humilig sakin. Nailang ako sa posisyon namin dahil halos malapit na ang kanyang mukha sa boobs ko habang nakapulupot pa rin ang kanyang braso sa bewang ko. Plus the mere fact na nakaupo ako sa may hita niya where his manhood is located in between his thighs. Shit. Why am I even thinking about it? Ramdam ko ang pag-init ng mga pisngi ko. Nanatili kami sa ganoong sitwasyon. Gusto ko nang tumayo pero kaunting galaw ko lang ay matatamaan ng boobs ko ang mukha niya. Sinadya niya ba talaga ito o talagang nagkataon lang na naging ganito ka-awkward ang posisyon namin? Lunox, mahinang daing ko dahil talagang hindi ko na kayang tiisin na manatili kami sa ganoong posisyon. Pakiramdam ko kasi nag-iinit ang buong katawan ko. Humiwalay siya sa akin habang nakapulupot pa rin ang kanyang mga braso sa bewang ko saka inosenteng tiningnan ako. Bahagya pang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ba't namumula ang mukha mo, babe? Mabilis kong hinawakan ang mukha ko saka agad na umiwas ng tingin sa kanya. Wala to. Naiinitan lang yata ako, sagot ko nang hindi pa rin tumitingin sa kanya. Napansin kong ngumisi siya at lalong pinagdikit ang katawan naming dalawa. Siya, naka-aircon ang opisina ko. Paanong naiinitin ka? Nakangising tanong niya sa akin na lalong ikinamula ng mukha ko dahil ramdam ko na naman ang pag-init nito. Tatayo na sana ako ngunit pinigilan niya ako. Hindi pa rin ako makatingin sa kanya. You're turning me on, babe, umiiling na sabi niya saka ko naramdaman na unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa bewang ko. Tumayo ka na dahil baka hindi ako makapagpigil. Kinagabihan ay sinundo pa rin ako ni Ryle pauwi. Kahit napilitin ako ni Lunox na sumabay sa kanya ay hindi ako pumayag. Masyadong mainit ang mata ng mga tao sa paligid namin lalo na't nakakatanggap ako ng banta sa buhay ko. Kailangan kong maging maingat. Buti na nga lang ay naiintindihan ako ni Lunox. Nang halos mag-alas 9 na ng gabi ay nakarinig ako ng pagbusina ng sasakyan sa labas. Lumabas ako para sumilip at nakita ko si Lunox na nakasandal sa kanyang kotse habang nakapamulsa. Ngumisi pa ito nang makita ako. Oo nga pala't gusto niya na palang sabihin kay mama ang tungkol sa relasyon namin. Nilapitan ko siya at sinalubong ng yakap. Mahigpit niya naman akong niyakap at hinalikan sa buhok. Sabay na kaming pumasok sa loob. Nang makita siya ni Shaina ay patakbo siyang sinalubong nito at agad na niyakap. Kinarga naman siya ni Lunox at hinalikan naman siya ni Shaina sa pisngi. Oh, Iho. Napadaan ka. May lakad ba kayo ng anak ko? Bungad na tanong ni mama nang makita nito si Lunox.
Hindi na ito nakapang-opisina ngayon. Naka-plain na white shirt lang ito at pants na hanggang tuhod niya lang. Lumapit si Lunox kay mama upang magmano habang bitbit niya pa rin si Shaina. Ako na may nasa tabi niya lang at pinapanood siya. Tita. We have something to tell you. Pag-uumpisa ni Lunox saka ito lumingon sa akin. Tumaas ang kilay ni mama at para itong naghihintay sa sasabihin namin. Ramdam kong hinawakan ni Lunox ang kamay ko saka ipinagsiklap ang mga daliri namin. Dam ako roon ang tingin ni mama. Ano yun? Ano itong nakikita ko? Nagtatakang tanong ni mama habang nakahalukip-kap. Huminga ako ng malalim sa kangitian siya. Ma, kami na po. Nanlaki ang mga mata ni mama at bahagya pa itong napanganga sa sinabi ko. Kalaunan ay napangiti rin siya sa kaniyakap si Lunox. Masaya ako para sa inyo. Nakikita kong magiging matatag ang pagsasama ninyo, masayang sabi ni mama. Bumaling siya kay Lunox at bahagya pang tinapik ang balikat nito. Basta, Lunox, alagaan mo ang anak at apo ko. Huwag na huwag mo silang sasaktan. Masaya ako na sa wakas ay may kasama na ang anak mo kung sakaling mawawala ako, ani mama. Ngumuso naman ako. Ma, naman. Wala namang ganyanan. Tita, I promise that I will take care of your daughter, and Shaina as well. I will never break your trust. Thank you, tita. Muli silang nagyakapan. Mama, ano pong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Shaina. Pare-parehas kaming napangiti. Hinawakan ko si Shaina sa mukha at sinigurado kung sa akin lang nakatuon ang atensyon niya. Ina, anak. Boyfriend na ni mama si Lunox, saad ko. Kumunot naman ang noo niya. Boyfriend. Ano po yun, mama? Sumingit naman si Lunox. Hindi ba nagpaalam ako sa'yo kung pwede kong ligawan ang mama mo? She already said eyes, to me, nakangiting sabi sa kanya ni Lunox. Ilang sandali pa'y nagliwanag ang mukha ni Shaina na para bang nakukuha niya ang pinaparating namin. Talaga po, mama. Hindi makapaniwalang tanong ni Shaina. Nakangiting tumang ako sa kanya. Bumaling naman ang kanyang atensyon kay Lunox. Ibig sabihin po ba, pwede na po kitang tawaging papa? Pare-parehas kaming nabigla sa tanong ni Shaina. Ni isa sa amin ay hindi kaagad na nakapagsalita. Nang matauhan ako ay sumingit ako sa usapan nila. Hindi, ina. Hindi. Kasi. Of course, you may. You may call me daddy, ani Lunox. Mabilis naman akong umiling. Hindi, Lunox. Hindi naman kailangan, eh. Ayokong napipilitan ka dahil. No, babe. It's okay. In fact, Shaina is like a daughter to me. Parehas ko kayong pinasok sa buhay ko. Ikaw at Shaina. Kahit hindi ko siya tunay na anak. Parehas ko kayong mamahalin at aalagaan. Antong hininga pa siya. Pwede nating ibigay kay Shaina ay pamilyang pinapangarap niya. Napaawang ang bibig ko sa sinabi ni Lunox. Nanginginig ang mga tuhod ko, tumatayo ang balahibo ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Naghalo-halo lahat ng emosyong pwede kong maramdaman. Kung ganito niya kamahal si Shaina kahit hindi pa niya alam na anak niya ito, paano na lang kapag nalaman niyang totoong anak niya to?